In this video, i-configure natin yung ating COR's policy to filter kung ano-ano lang yung mga domain na allowed to access yung mga resources ng ating server. So to start the configuration, we need to execute this command sa ating terminal. So si php artisan config publish and then co. After executing this command, makikita natin dito sa ating backend yung newly added file which is si COI. So pwede natin dito i-configure lahat ng mga allowed na domains, na URLs, na methods, na authentication process ng ating backend implementation. So in this case, makikita natin na automatically added na ito since lahat ng request dapat is mag-i-start sa API. Yan. And then, pwede natin baguhin yung mga methods na i-accept ng ating server. We can set specifically kung alin sa mga ito yung i-allowed natin. But for the meantime is asterisk. The allowed origins is ito na yung specific domain o URL ng panggagalingan ng request. So, in the production level, ito yung mahalaga na lagyan natin ng specific domain. And then next, we have the supports credential. For the supports credential, kapag sinet natin siya into true, meaning, pwede natin gamitin yung cookies-based authentication to authenticate yung mga requests na manggagaling doon sa ating client side. But, if ever na naka-false yan, automatically, pwede natin gamitin si HTTP authentication headers para i-authenticate yung mga requests. So, kahit naka-true siya, we can still utilize this authentication process. The rest of the implementation natin o discussion natin is gagamitin din natin ito. So, for the demonstration, isi-set natin siya into true para pwede natin gamitin si cookies-based authentication. So, palit-palit sila kung sino yung gagamitin natin. But, either way is pareho sila na pwede nating gamitin. Next, so to test the implementation natin ng CORs, dahil ang binago natin is ito, and then ilalagay natin yung expected URL. So, for the meantime, ito yung ilagay natin. Yan. And then, lipat tayo ngayon sa ating frontend. Ito. And then, based dito, navigate tayo dun sa login.jsx. So, dito sa login.jsx natin, make it sure lang na imported or installed si Axios. Okay? And then, automatically, dapat i-import natin muna siya before natin gamitin within the component. And then, use effect para pagka-load is mag-execute yung ating request. So, use effect muna yung gamitin natin just to test kung kaya nang makipag-communicate ng ating front-end doon sa ating back-end. So, view natin yung terminal. Yan. And then, make it sure na yan si npm run dev. Stop ko muna and then run ko na. So, yung ating front-end is running sa 5173 as you can see dito. And then, yung ating back-end, ang nilagay natin na expected na URL is running sa 3,000. So, tignan natin ngayon yung magiging effect niya. Kapag kinlik ko, ay, hindi pa pala nasa setup. So, axios.get. So, dahil lang i-access natin na how is
si test, and then ang kanyang method ay get. So, automatically, dito sa frontend natin, get din yung gagamitin natin. Yan. And then, yung URL na ilalagay natin is automatically ito. Yan. Yung name ng ating folder.test. Paste lang natin dyan, /API/test. Again, si test is siya yung endpoint dito sa ating list of help inside the API.php. Kapag chinek natin yung ating output ngayon, and then navigate tayo F12 inside the network, reload natin. Tingnan natin kung ano naging effect. Naging 200. And then, wait lang, may mali. Okay. So, mali yung pinaglagyan ko. Napunta ako doon sa origin pattern na supposedly dapat dito sa origins ako naglagay. So, kung mapapansin ninyo, walang mali kasi nga nakalagay asterisk. So, kahit 5173 is inaccept niya. But kapag nilagay natin na ganito, yan, localhost 3000, and then na-reload ko ito, automatic makaka-encounter ako ng bugs na may kinalaman sa CORS policy. So, naka-block yung 5173 dahil ang ina-expect niya is manggagaling yung request kay 3000. So, para maayos natin yung bugs na yan, kailangan nating iset sa kung ano yung specific domain. So, 3170 ay 5170. Yan. So, 5170 na kapag na-reload natin, in-lick natin, so automatic is working na, and then nawala na yung policy o yung COR's block policy na bug kanina. So, ganun lang. Kung ano yung inyong URL sa frontend, dapat is ma-add ninyo dito sa mga allowed origins para maiwasan yung COR's policy block na bug. So, network, and then check nyo lang yung specific request na gusto ninyo tignan.